Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe patungo sa hindi inaasahang lagim? Sa lumang eskinita ng Quezon City, may isang abandonadong bahay na nagtatago ng isang lihim. Dito nagtagpo ang landas ni Gabriel at ng isang kakaibang batang babae na si Lilibeth. Huwag basta hawakan ang mga bagay na hindi mo nauunawaan, lalo na kung ito'y may kinalaman sa mga anting-anting at agimat. Samahan ninyo ako at alamin natin ang misteryo sa likod ng kwintas ni Lilibeth at kung paano ito magbabago ng buhay ni Gabriel magpakailanman. Sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City, may isang batang lalaki na nagngangalang Gabriel, hawak ang kanyang libro ng mga alamat, na naglalakad papalapit sa isang lumang bahay na balot ng alikabok at gumagapang na halaman. Ang lugar ay kilala sa pagiging abandonado at marami ang nagsasabi na may kakaibang nangyayari doon tuwing gabi. Pero si Gabriel, na mahilig sa misteryo at kwento ng kababalaghan, ay hindi natatakot. Sa halip, na-curious pa siya lalo. Pagpasok ni Gabriel, ang marupok na sahig ay umungol sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang may sariling buhay ang bawat tabla na kanyang tinatapakan. Sa gitna ng kadiliman, isang malamlam na ilaw ang nagmumula sa isang silid. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nakita si Lilibeth, isang batang babae na may mahabang buhok na tumatakip sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng lumang damit at kwintas na may iba't ibang anting-anting at agimat na sumasalamin sa liwanag ng kandila. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Lilibeth kay Gabriel na huwag hawakan ang kanyang kwintas. Nagbabasa sila ng libro ng mga alamat at sa bawat pahina na binabaliktad nila, nadadagdagan ng misteryo sa kanilang pagkakaibigan. Ano kaya ang sikreto ng kwintas na iyon at bakit siya lang ang nakakakita kay Lilibeth? Ang tahimik na eskinita ay hindi na muling naging tahimik. Dahil sa susunod na mga kabanata ng buhay ni Gabriel, isang hindi nakikitang kaibigan ang magiging sentro ng kanyang mundo. Taon ang lumipas at si Gabriel, na ngayon ay isang tahimik na estudyante sa high school, ay madalas makitang nag-iisa ngunit nakangiti, tila may kausap na hindi nakikita ng iba. Para sa kanya si Lilibeth ay totoo at lagi niyang kasama. Sa kanyang mga magulang, imahinasyon lang ito ng kanilang anak pero hindi nila maipaliwanag ang kakaibang saya ni Gabriel kahit siya lang mag-isa. Sa loob ng kanilang simpleng tahanan, ang mga magulang ni Gabriel ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Pinagmamasdan nila si Gabriel na tila may kausap sa hangin. Hindi nila alam, kampante si Gabriel sa presensya ni Lilibeth na parang anghel na nagbabantay sa kanya. Isang gabi umuwi si Gabriel mula sa eskwela at nadatnan niya ang kanyang ina na umiiyak at may mga pasa. Ang kanyang ama sa kabilang banda ay nagwawala at naghahagis ng mga gamit. Tila ba may unos na dumaan sa kanilang tahanan. Kinabukasan, ang kanyang ama ay hindi na umuwi. May narinig na malakas na sigawan at kalabog mula sa kanilang bahay na nag-iwan ng takot at pagtataka sa kanilang komunidad. Ano nga ba ang nangyari noong gabing iyon? Ang bawat kalabog ay may kwento at sa susunod na yugto malalaman natin kung paano nagbago ang buhay ni Gabriel dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bilang isang binata, si Gabriel ay kilala na sa pagiging masipag sa call center sa Makati kung saan siya nagtatrabaho. Palagi siyang mag-isa pero hindi niya alintana dahil sanay na siyang may kasama na hindi nakikita ng iba. Sa isang team building, may ilang katrabaho siyang napansin ng kakaibang lamig at anino sa paligid. Nagpakita si Lilibeth na tila ba nag-anyaya sa kanila sa isang mundo ng mga laro sa computer na kakaiba at lumang edisyon, ngunit nakakaengganyo. Guys, nakakakilabot yung laro na to, parang may kakaiba, wika ng isa niyang katrabaho habang nakatitig sa lumang edisyon ng laro sa computer.
Isang tahimik na gabi, nagdesisyon si Gabriel na magkwento sa isang social worker tungkol sa mga pangyayari sa kanilang tahanan. Ibinahagi niya ang tungkol sa pang-aabuso ng kanyang ama. Hindi nagtagal, ang kanyang ama ay umalis na sa kanilang bahay at sa wakas ay nagkaroon sila ng kapayapaan. Kailangan na pong matapos to, sambit ni Gabriel sa social worker. Ang tinig niya ay puno ng pag-asa at takot. Nagbago ang lahat nang bumalik ang kanyang ama isang mapanganib na gabi, puno ng galit, at pumasok sa abandonadong bahay sa Quezon City. Kinabukasan, nakita na lang siyang wala ng buhay sa labas ng pinto. Napansin ni Gabriel ang pagbabago sa kwintas ni Lilibeth. May mga bagong kawing na tila simbolo ng kanyang mga nagawa. Ano tong mga bagong kawing sa kwintas mo, Lilibeth? Tanong ni Gabriel, ang puso niya ay kumakabog sa takot at pagtataka. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napagtanto ni Gabriel na si Lilibeth ay hindi ordinaryong kaibigan. May kakayahan siyang magdulot ng kamatayan sa mga taong nagbabanta sa kanya. Ang bawat bagong kawing sa kwintas ay tila tanda ng proteksyon na ibinibigay niya kay Gabriel, ngunit sa isang mapanganib na paraan. Habang lumalalim ang gabi, hindi maiwasan ni Gabriel ang isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga ang tunay na kalikasan ni Lilibeth? Ang kasagutan ay malapit na niyang matuklasan, at ito'y magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Hindi na makapagpigil si Gabriel at kinumpronta niya si Lilibeth tungkol sa mga kakaibang pangyayari at ang mga pagkamatay na naganap. Ano ba talaga ang nangyayari, Lilibeth? Hindi ko na kaya to. Kailangan ko ng mga sagot. Sigaw niya habang nanginginig ang kanyang boses sa takot at pagkalito. Tumitig si Lilibeth sa kanya. Ang kanyang mga matang walang nakikita ay parang tumatagos sa kaluluwa ni Gabriel. Gabriel, hindi ako ordinaryong kaibigan. May sumpa ako itinalaga upang protektahan ka, pag-amin na ni Lilibeth. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot at bigat. Ginagamit ko ang mga panaginip at sumpa laban sa mga nagbabanta sa iyo. Sa kabila ng mga nakakatakot na revelasyon, tinanggap ni Gabriel si Lilibeth at ang kanyang tunay na kalikasan. Kahit na hindi ko maintindihan lahat, salamat sa pagprotekta mo sa akin, Lilibeth, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng pasasalamat. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan, bagaman may halo ng pangunawa sa tunay na kalagayan ni Lilibeth. Ngunit ang kanilang kwento ay malayo pa sa katapusan. Ano kaya ang mangyayari kay Gabriel matapos niyang tanggapin ang alok ni Lilibeth na sumapi sa kanyang uri? Matapos ang ilang taon nang masangkot si Gabriel sa isang aksidente, inalok siya ni Lilibeth na maging katulad niya at sumapi sa kanyang uri. Gabriel, oras na para sa iyo na magdesisyon. Handa ka na bang sumama sa akin at maging tagapagbantay? Tanong ni Lilibeth. Ang kanyang boses ay parehong nakakaengganyo at nakakatakot. Tumango si Gabriel, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Oo, Lilibeth. Handa akong maging katulad mo. Sagot niya, tanggap na ang kanyang bagong tadhana. Tinanggap ni Gabriel ang alok at naging tagapagbantay ni Sofia, isang batang babae na nangangailangan ng proteksyon. Habang pinagmamasdan niya ang bagong kaibigan na naglalaro sa liwanag ng buwan, naramdaman ni Gabriel na ang siklo ng misteryosong pagkakaibigan at pagbabantay ay nagpatuloy, at siya ngayon ang magdadala ng sumpa at pagpapala na ito. Ang tanong na naglalaro sa isipan ng lahat, ano ang mga hamon na haharapin ni Gabriel sa kanyang bagong papel bilang tagapagbantay? Mga ka-creepy, sa huli natutunan ni Gabriel na ang tunay na kaibigan ay maaaring magtago ng madilim na lihim. Salamat sa pakikinig.
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ko makasama kayo sa susunod na upload at tandaan baka sa susunod, ikaw na ang bida sa kwento ko. Mag-ingat at baka ang anino sa tabi mo ay may lihim din. Goodbye mga ka-creepy. Hanggang sa muli nating pagtatagpo.